Madilim at sobrang tahimik ng lugar na iyon. Sa sobrang tahimik ay parang nababaliw na ako sa konting kaluskos lang na naririnig ko. Hindi ko na mabilang kung ilang araw na ako sa lugar na ito. Hindi ko alam kung umaga na ba o gabi dahil sa pirang na suot ko. Tanging kalansing ng mga kadenang nakatali sakin ang naririnig ko. Napaiyak na naman ako sa kaisipang hindi ko alam kung nasaan ako. Hinahanap kaya nila ako? Si Arthur, kumusta kaya siya? Nag-aalala kaya siya? Galit kaya siya na hindi ako sumipot sa kasal namin? Makakabalik pa kaya ako sa kanila? Sa dami ng tanong sa isip ko, hindi ko na alam kung mabubuhay pa ako pagkatapos nito. Tubig ang tanging nagdudugtong sa akin at katawan ko. Noong unang mga araw na magising ako, wala akong ginawa kundi umiyak at sumigaw. Pero nakakapagod din pala, lalo na kung alam mong walang nakikinig sa'yo. Sobrang isolated ng lugar na kinalalagyan ko. Dahil kahit isang ingay mula sa labas, ay wala akong naririnig. Gusto kong maawa sa sarili ko sa kalagayan ko. Pero mas inaalala ko kung ano ang kailangan nila sa akin. Daig ko pa ang presong kusang nakakagalaw. Para akong isang hayop na inilagay sa isang kulungan. Walang pagkain na sumasayad sa bibig. Walang tubig ang naiinom ko ng maayos. Kung saan ako nakaupo, doon ko rin nilalabas ang tawag ng kalikasan. Mga wala silang puso, dahil kahit hindi nila ako sinasaktan daig ko pa ang basura sa ginagawa nila. Hinahanap kaya nila ako? Nag-aalala kaya sila sakin? Sana kung sino man ang gumawa nito sakin, wag na nilang idamay ang pamilya ko. Sila na lang ang meron ako, ayoko nang mawala pa sila. Total hindi naman ako sinasaktan. Kahit ako nagtataka kung bakit ganoon. Puro tubig lang ang pinapainom sakin, wala silang sinasabing kahit ano. Napahikbi na lang ako sa kaisipang hindi ko alam, kung makakaalis pa ba ako o hindi na. Hoy, tumigil ka nga, ang ingay-ingay mo ang aga-aga, halos magpungas-pungas ako nang sabuyan niya ako. Umaga na pala, pang ilang araw ko na ba dito sa miserableng lugar na ito? Sa bagay hindi ko nga pala mabibilang, dahil kahit araw hindi ko masilayan. Humihinga pa ba yan pre? Kailangan daw hindi yan mamatay sabi ni boss. Oo pre, gumalaw naman ang sinabuyan ko ng tubig eh. Sige, sabi ni boss kailangan daw natin kumuha ng gamit na meron siya. Ipapadala sa pamilya. Napakislot ako sa naririnig kong usapan nila. Ngayon ko lang sila narinig na nag-usap sa malapit sa akin. Napaayos ako ng upo nang narinig ko ang sinabi nila. Wala silang makukuha except sa suot ko. Bigla kong nayakap ang sarili sa isiping iyon. Napasiksik ako lalo sa silid ng pader na sinasasandalan ko, nang marinig kong bumukas ang isang bakal na pinto. Ngayon ko lang ito narinig, dahil pag binibigyan ako ng tubig hindi ko iyon iniinom. Kundi sinasaboy lang sa akin ng kung sino. Ang baho naman dito, reklamo ng taong nagbukas ng pintong bakal. Bakal dahil maririnig mo ang tunog ng bawat paggalaw niya ng lock nito. Napaigik ako nang hilahin niya ang kadinang bakal na nakakabit sa akin. Yung sugat ko simula ng unang araw ko dito, ay mas hindi na gumaling. Mas lalo itong humahapdi pag gumagalaw ako. Kaya hindi ko na sinubukan pang hilahin ulit ang mga ito, dahil ako lang ang masasaktan, ang baho mo. Magugustuhan ka pa kaya ng mapapangasawa mo, kapag nakita at naamoy kanyang ganyan. Daig mo pa ang basura, hila niya sa buhok ko, napaiyak ako sa sobrang sakit noon. Halos madurog ang mga ngipin ko, nang bigla niyang padaanan ng patalim ang braso ko. Wala akong magawa kundi umiyak at sumigaw sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit nila ginagawa ito. Halos maghumiyaw ako nang bigla niyang pigain ang sugat na ginawa niya. Wala akong magawa kundi umungol at umiyak. Nananalangin na sana maawa sila, at pakawalan ako. Pagdaing at iyak lang ang maririnig sa akin, dahil sa busel na nasa bibig ko. Narinig ko na lang ang pagkapunit ng kung ano sa katawan ko, bago ako muling sinalya ng lalaki palayo sa kanya. Halos mabingi ako sa tunog ng mga kadinang nagbungguan nang tumilapon ako. Pero hindi ko ininda, kung dahil sa sugat na nasa braso ko. Idagdag mo pa ang mga sugat sa paa at kamay ko, dahil sa lock na bakal na nakatali doon. I cried and cried while praying, hoping for someone to save me. Save me from this nightmare I've been going through. Akala ko umalis na sila, pero naramdaman ko na lang na may humaklit ng braso ko.
Naramdaman kong may itinali siya doon sa sugat ko. Sayang, maganda ka pa naman, ayaw lang talaga ni boss na ipagalaw ka, dinig kong sabi niya. Nangilabot ang buong katawan ko, nipaurong ako nang maramdaman kong halos ang lapit ng mukha niya sa akin. Nanginginig ang buong katawan ko, nang ilapat niya ang mga kamay niya sa hita ko. Kaya napaatras ako papalayo dito. Akala ko lalapit pa siyang muli, mabuti na lang tinawag siya ng kasama niya. Wala na akong narinig pang ingay kundi ang mga yabag nilang papalayo doon. Kahit nakaalis na sila, parang naiwan sa mga hita ko ang kamay niya, at nararamdaman pa rin iyon doon, I'm hopeless and broken from this pain. Kung dito na ang magiging tahanan ko, hanggang sa huling hininga ko ayos lang. At least pinarones pa rin ni Lord sa akin kung gaano kasarap mabuhay. Pinadama niya sa akin na may nagmamahal pa sa akin, kahit wala na akong mga magulang. Pinadama niya kung gaano kasarap mahalin, at pahalagahan ng mga mahal mo. Siguro naman tatanggapin ako ni Lord, kahit wala akong ligaw at mapanghina. Napapangiti akong umiiyak habang naiisip yun. Sana bukas wala ng sakit, sana mabawasan na yung bigat ng mga kadinang nasa paa at kamay ko. Masakit ang ulo, nangangalumata at daig ko pa ang sabog na adik sa itsura ko. Walang tulog, lasing at halos hindi pa naliligo. Pero ito ako at nasa biyahe na. Tinawagan ako ni Matt umagang-umaga. Kaya kahit lulugo-lugo ay bumangon na ako. Tutal hindi rin naman ako talaga makakatulog. Hanggang ngayon hindi pa rin makita si Miles. Masakit na makitang nasasaktan ang mga mahal niya. Dahil kung masakit sa akin alam kong mas lalong masakit sa kanila. Lalo na hindi na lumilipas ang pagkawala ng mga magulang ni Miles. Bob, anong nangyayari? Bungad ko nang makapasok ako sa tanggapan nila. Ayoko mang magtanong, dahil nakikita ko pa lang at naririnig ang pag-iyak ng mga tao doon ay nasasaktan na ako. Pero kailangan kong malaman kung may update na sa babaeng mahal ko. Hindi ko kakayanin kung may mangyayaring masama sa kanya. Sa oras na malaman ko kung sino ang may gawa noon, sisiguraduhin kong lintik lang ang walang ganti. Bob, abot sa akin ni Matt ng isang kahon. Hindi ko alam pero biglang parang may sumuntok sa dibdib ko. Biglang nanginig ang mga kamay ko, habang nakatitig sa hawak ko. Nag-alinlangan pa akong buksan iyon. Halos mayanig ang mundo ko nang makita ang laman noon. No, this can't be, it's not her. That's not her Matt. Tita, it's not her. Maybe it's someone else's blood, nauutal kong sabi sa kanila. Pero mas lalong pumalaho ng iyak si Tita Esperanza at Tita Empress. Napapailing akong lumayo doon sa box na nabitawan ko na. Hindi maari yun. Walang masamang nangyari kay Miles. Nawawala lang siya, hindi ako naniniwala doon. That's her dress, Eho. Iyon ang binili ni Dove sa kanya, sagot ni Tito Will, kaya mas lalo akong bumigay. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan, ay bumagsak na lang bigla. Bumagsak ng tuloy-tuloy na parang ayaw ng huminto. Pangungulila, pagsisi at sakit ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Hindi pwedeng siya yan, patuloy lang ako sa pag-iyak sa harap nila. Hindi na ako nahiyang ilabas ang nararamdaman kong sakit ng mga oras na iyon. I've been broken for the past few days. And right now hindi ko na alam kung anong sakit ang nararamdaman ko. Kung gaano kasakit ang naririnig ko sa kanila. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Tita Esperanza, kaya mas lalo akong napaiyak doon. She's comfort me as if saying that we're sharing the same pain. I feel useless by this time. Parang wala akong silbi at walang kwentang pakasalan siya. Kahit isang lead kung sino at kung nasaan siya, ay wala akong mahanap. Tama na yan Art, tapik sakin ni Matt. Napatingin ako sa kanya kahit hilom ng luha ang mata ko. Nakita ko sa kanya ang sakit ang pangungulila. Namumula din ang mata niya, alam kong masakit sa kanila ito. Kaya hindi pwedeng sarili ko lang ang isipin ko sa ganitong sitwasyon. I'm sorry, wala akong magawa, napayuko kong sabi dito. Napailing si Matt, bago ako tipid ng umiti. You've done enough. Huwag kang mag-alala, hindi pa rin tumitigil ang search team para hanapin siya. Napatango ako bago inayos ang sarili ko. Agad kong tinawagan ang mga tauhan kung naghahanap pa rin sa kanya. At mas lalong pinahigpitan ang paghahanap pa nila. Ayon kila Tito Will, pina-DNA na din daw nila ang dugong nakuha sa damit. Aantayan na lang daw namin ang results noon.
Good morning Will and family, bati ng isang baritonong boses. Nang lingunin ko ito ay nakatayo doon sa bakana ng pinto ang isang may edad na lalaki. Ito ang abogado ng pamilya ni Miles. Malapit ding kaibigan ito ng yumaong ama nito. Good morning Attorney Hontiveros. Anong atin at napadalaw ka ng ganito kaaga, bati ni Tito Will. Nakipagkamay ito sa matanda, at inaya itong umupo sa di kalayuan. Tulad ng napag-usapan natin noong nakaraan, nandito ako para sa hindi natuloy na kasal ni Miles, seryoso nitong saad. Bigla akong napaayos ng upo nang marinig iyon. Napabaling sa akin si Matt at si Tito. Agad akong lumapit doon, para magtanong kung anong ibig niyang sabihin. Nakasaad kasi sa last will ng ama ni Miles. Kailangan niyang makasal sa iyo, kung hindi kayo makakasal makukuha mo ang kumpanya at yung ibang ari-arian, ay ibabahagi sa mga NGO, napakunot-noo ako sa sinabi nito. Magtatanong pa sana ako pero naunahan ako ni Matt dito. You're telling us this, kahit alam niyong may problemang kinakaharap ang pamilya. Attorney nawawala yung magpapakasal, so paano matutuloy iyon? Common sense naman, nihampas ni Matt ang lamesa sa sobrang inis dito. Sinaway naman siya agad ni Tita Esperanza. Ayoko namang biglang manggialam dahil usapan iyon ng pamilya. Attorney tama ang anak ko. Marami kaming problemang hinaharap ngayon. Nawawala ang pamangkin ko, kaya hindi niya rin magagawang magpakasal. Napabaling sa akin si Tito na parang nanghihingi ng tulong, kaya napilitan akong magsalita. Attorney hindi po ba pwedeng ipagpaliban yun? Ikakasal naman kami na antala lang. At hindi ko naman talaga habol ang kumpanya, pero talagang makulit ito at pinipilit ang gusto. Hindi daw pwedeng patagalin ang lahat, dahil aalis din daw ulit siya ng bansa. Bigla tuloy akong nenas sa kanya. Parang hindi niya naiintindihan ang problema ng pamilya. Kung hindi maayos ang kasal ngayong linggong ito, wala akong magagawa, kundi ibahagi na sa iba pang pinamanahan ang kayamanang iniwan ng may-ari, saad nito bago nagpaalam. Napapailing na lang ako sa isa pang dagdag problema. Hindi na nagawa pang magsalita ng pamilya. Dahil mukhang nadagdagan pa ang problemang kakaharapin nila. Kailangan ko na talagang makita si Dahlia Miles. Hindi din ako nagtagal kila Matt. Hindi ko kasi matiis na nakikitang umiiyak ang mga tita ni Miles. Mas lalo akong nasasaktan sa isiping wala man lang akong magawa, para mahanap ang babaeng mahal ko. Nasasaktan ako sa kaisipan, na ako ang dahilan kung bakit sila nahihirapan ngayon. At kung bakit nahihirapan ang babaeng mahal ko dahil sa kapabayaan ko. Nang makarating ako ng opisina, dumiretso ako sa banyo at doon na ako naligo. Nagpadala na rin kasi ako ng pamalit ko. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Hindi pwedeng mag-aantay lang ako kung kailan mahahanap si Miles. Kailangan ako mismo ang gumawa ng paraan. Akala ko ako lang ang tao doon. Pero paglabas ko ng banyo, ay naabutan ko si Courtney na nakaupo sa receiving area ng opisina ko. What are you doing here, Courtney? I'm tired, so please kung mangungulit ka wag ngayon, angal ko dito. Lalapit sana ako sa lamesa ko, para itsak ang mga kailangan kong gawin. Pero bago pa ako makalapit biglang tumayo si Courtney, at nagumpisang tanggalin ang suot niya. Isang dress na may tali ang gilid ang suot niya. What are you doing, Courtney? Napapa-address kong tanong dito, pero ngumiti lang ito, at tinanggal ang pagkakabuhol ng kasuotan niya. Nandito lang ako para ibigay ang premyo mo, nakangiti nitong tugon. At ibinagsak ang suot-suot niyang dress. Bumungad sa akin ang halos hubad niya ng panloob. Halos wala nang itago sa suot niyang lingerie. Napaatras ako ng akma na siyang lalapit sa akin. Sino nagpapasok sa iyo dito? Tanong ko pero ngumiti lang ito, bago tuluyang lumapit sa akin. Palay na ang lumalapit sa iyo ayaw mo pa din. Hindi ka naman bakla, asak nito ng akmang iiwas ako ng hawakan niya. This is not you, Courtney. You're more than this. Tulak ko dito. Halos magkanda ubo-ubo ako, nang bigla niyang ihagi sa akin ang brassiere niya. Langya hindi ko napansin yun Agad kong pinulot yun na sumabit pa sa istanti ng kabinit ko. Ako man ito o hindi pareho lang naman ang gusto ko, Art. Ikaw at ikaw pa rin naman ang kailangan ko. I can have everything pero bakit ikaw hindi ko makuha, may lungkot sa tinig nito. Pero hindi ako pwedeng magpadala na lang ulit sa awa ko sa kanya.
Hindi pwedeng lagi ko siyang pagbibigyan. Noon ayos lang dahil wala pa si Miles. Ngayon ay hindi na maari. Parang didikit pa lang ako sa kahit sinong babae, pakiramdam ko nagkakasala na ako sa kanya. Alam mong hindi pwede ang gusto mo. I love Miles and you knew that from the very beginning. Magdamit ka na, lapit ko dito. Pero hinablot niya lang ang damit at tinulak ako paupo sa sofa. Akin ka lang Art, sa takot kong mahalikan niya, bigla ko siyang naitulak palayo sa akin. Kahit ito ay nagulat sa ginawa ko, nakita ko na lang siya sa sahig na nakasalampak. Sorry, I told you I can't. Galit na galit siya habang kinukuha ang mga gamit niya. Hahabulin ko sana siya, pero nagmarcha na siya palabas ng opisina ko. Marami pa siyang sinasabi, pero hindi ko na maintindihan. Dahil halos bamulong na siya. Agad kong tinawagan ang sekretarya ko nang makaalis si Courtney. Ayoko nang maulit yun dahil baka sa susunod hindi ko na alam ang gagawin niya. Napatingin ako sa litratong nasa lamesa ko. Nakakbay ang 10 years old na ako sa isang batang 7 years old. Pareho kaming nakangiti, nakakapit pa nga siya sa damit ko, baka daw matamba. I'm sorry mahal ko. Hindi na yun mauulit. Just wait for me, malapit na kitang makita. Hello, anong balita? Sagot ko nang tawagan ako ng tauhan kong si Bart. Napakuyom ang kamao ko nang marinig ang sinabi niya. Nakita na ang van na ginamit nung pagkuha kay Miles. Ginising ako ng mga ingay dahil sa paghampas ng pinto. Kahit idilat ko ang mga mata ko, kadiliman lang din ang bumubungad sa akin. Kahit pilitin kong aninagan iyon ay masyadong makapal ang telang nakatikip sa mata ko. Pero ngayong araw ay naiiba, dahil pagmulat ko ng mata ko. Liwanag ng lugar na kinalalagyan ko ang bumungad sa akin. Ilang beses pa akong kumurap, baka sakaling nanaginip lamang ako. Pero hindi yun nawawala, talagang wala na ang pirang sa mata ko. Maging ang busel sa bibig ko ay wala na rin. Masarap ba ang naging tulog mo iha? Napabaling ako sa pinanggalingan ng boses na iyon. Ikaw. Iyon lang ang salitang nasabi ko, habang nakatingin sa nakangiting anyo ng taong nasa harap ko. Para akong binagsakan ng langit at lupa, habang nakatingin sa nakangisi niyang anyo. At prenting nakaupo sa tabi ng bintana. Hindi man lang ito kakakitaan ng pagsisisi sa ginawa niya. O pag-aalala man dahil baka makulong siya. Nakakagulat ba? Kahit ako nagulat sa sarili kung magagawa ko ito. Kahit anong iwas ko sa ganitong sitwasyon pa rin ang bagsak ko. Ikaw.at ikaw pa rin ang magiging collateral ng mga magulang mo, pahayag niya habang naglalakad papalapit sa akin. Napakislat ako nang hawakan niya ang braso kung may sugat. You're like a family to us. How could you do this, Tito? My father were like a brother to you. Hinangaan ka niya minahal gaya ng isang kapamilya, paano mo nagawa ta? Halos magpuyos ang dibdib ko sa sakit na nararamdaman ko. Pisikal man o hindi, parehong masakit, sadyang nangingibabaw lang ang sakit sa damdamin. Pain that's not for me, but for my father who loved him like a family. Family. Ha! Your father never treated me as a family. I'm just his servant who's willing to be his armor in a battle of life. No, hindi ganoon si Papa. I saw him how he cared for you. Siguro nga nakita mo. Nakita mo kung ano ang gusto niyang ipakita sa mga tao. But your father is not what you imagined, Dahlia. They were cruel. Kung anong meron ako ngayon, pinaghirapan ko yun. Luha at dugo ang pinuhunan ko, para makilala ako sa ganitong larangan. It just happened that your father made me a cruel, and a cunning man. Hindi ko alam pero ako ang nasasaktan para sa ama ko ngayon. Habang nakikita ang isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang tao, nakainin ang sarili nitong inggit at pagkamuhi. Siguro nga hindi ko alam kung anong nangyayari sa paligid. At nagpabulag ako sa mga ngiting nakapaligid sa akin. Pero bakit, Tito? Bakit mo ginagawa ito? Patay na sila, hindi na sila masasaktan sa ginagawa mo sakin. So why are you doing this? Is it money? Power? Tito, hindi ikaw yan, hindi ka kriminal. Umiyak kong pagsusuma mo dito. Para na siyang pamilya namin. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Dahil alam kong gagawa sila ng paraan para hanapin ako. At kung mangyayari yun, ayoko siya makulong, kawawa ang mga pamilya niya. Too bad hindi na ngayon, maikli niyang sagot bago ako tinalikuran.
Kuhaan ng litrato yan, at ipadala sa pamilya niya. Kailangan ko ng asikasuhin ang mga maiiwan niya. Andres, pagbabayaran mo lahat ng ito. Pinagkatiwalaan ka namin, pero pera lang pala ang katumbas ng lahat ng prinsipyo mo. Hindi ka dapat nag-abogado, wala kang puso. Napapitlag ako nang ihagis niya ang hawak na baso sa pwesto ko. Bago ako kinuha ng ama mo. Malinis pa akong tao. Pero habang tumatagal ako sa ama mo, nauubos lahat ng prinsipyo ko. Nawawala lahat ang paniniwala ko. Tanging pagkamuhi at paghihiganti ang nabuo sa pagkatao ko. Kaya ngayon lahat ng kayamanan niya, sisiguraduhin kong magiging akin yon, bulyo niya bago ako iniwan doon. Totoo nga ang sinabi nilang maraming nagagawa ang pera. Kaya nitong makapanakit at makasira ng buhay. Kagaya ng nangyayari kay Tito Andres, nakakalungkot lang na dahil sa pera nawala ang lahat ng prinsipyo niya. Napatingin ako sa paligid ko. Nasa isang silid na ako ngayon, at mas maayos na ang itsura ko. Wala na ring pirang at busel sa bibig ko. Pero meron pa ring bakal na nakakabit sa paa ko. Sana kung pera lang pala ang gusto niya, sinabi niya na lang para ibibigay ko na lang sa kanya. Napatingin ako sa bintanang kinauupuan kanina ni Tito Andres. Kitang-kita doon ang dagat, ang maingay na paghampas nito sa pampang, ay para kang tinatawag. Napangiti ako, makakaalis pa kaya ako dito. Kung mangyayari yun, gusto kong iyon ang una kong lapitan. Sana sa pag-agos nito palayo, ay isama ang lahat ng sakit at alalahanin na meron ako. Mommy, Daddy, nakikita nyo ba ako? Huwag kayong mag-alala, hindi ako susuko. Patuloy akong kakapit sa isiping balang araw may magliligtas sa akin, at makakaalis din ako dito. Pinahid ko ang mga luhang namamalisbos sa pisngi ko. Nitong mga nakaraang buwan, nagiging artista na ako. Nakakasanayan ko ng umiyak ng hindi napipilitan. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako kagabi, at umaga na nang magising ako. Meron ng pagkaing nakahanda para sa akin, sa lamesitang nasa tabi ng bintana. Isa akong presong hindi alam kung kailan matatapos ang lahat ng ito. Siguro kung ano man ang dahilan ni Tito Andres sa ginagawa niya ngayon, hindi niya pagsisihan balang araw. Ilang araw na akong walang pirang at busel. Nakikita ko na ang pagbaba ng araw, at paglabas nito. Muli ko nang nasilayan ang bukang liwayway at pagsapit ng gabi. Sa sobrang pagkaburyo ko ngayon, dahil nakikita ko na ang paligid ko, halos masukat ko na ang buong kwartong iyon. Mahaba ang kaden ang nakakabit sa akin ngayon. Hindi kagaya doon sa parang bodega na pinagkulungan ko nung una. Kaya nagagawa ko ng umikot, at gumalaw sa silid na pinaglalagyan ko. Pero habang nakikita ang nasa labas ng bintana ko, mas lalo akong nagnanais na makalabas dito. Tao, may tao ba dyan? Nandito ako, tulungan niyo ako, sigaw ko ng makarinig ako ng mga kaluskos, mula sa labas ng bintana. Pero kahit anong silip ko doon, walang lumalabas o nagsasalita. Nakarinig pa ako ng ilang putok, kaya agad akong napatago. Pero baka iyon na ang hinihintay kong pagkakataon. I need to escape. I need to go home. Iyon lang ang iniisip ko habang sumisigaw ng tulong, at pinipilit hilahin ang kaden ang pumipigil sakin para makaalis doon. Tulong, parang awa nyo na gusto ko nang umuwi. Tulungan nyo ako, naiiyak na ako sa frustrasyon. Dahil kahit anong gawin ko, hindi matanggal ang mga kaden ang iyon. Mas lalo akong napaiyak nang wala na akong marinig na ingay mula sa labas. Hindi ko alam, pero mas lalo akong napahagulhol sa isiping baka ako na namang mag-isa. Sa lugar na hindi ko alam, kung saang banda sa bansa, Dahlia, bigla akong nabuhayan ng loob nang marinig ang pangalan ko mula sa labas. Hinahanap nila ako, hinahanap ako ng pamilya ko. Agad akong napatayo at nagsisigaw, habang pinipilit kong makalapit sa pinto. Pero masyadong malayo pa rin ang agwat nito. Tulong, tulong. Nandito ako, tulungan niyo ako. Narinig ko ang pagbalibag ng pinto, at bumungad sa akin doon ang mga pamilyar na mukha sa akin. Oh God, Dahlia, halos takbuhin ako ni Kuya Matt nang makita ako. Kuya, natakot ako. Akala ko hindi niyo na ako hahanapin, umiiyak kong sumbong dito, habang nakayakap sa kanya. Naririnig ko rin ang mumunting paghikbi niya. Napangiti ako sa isiping nag-aalala sila sa akin. Ang tanging pamilyang meron ako ngayon. Kuya's here, don't be scared. At hindi pwedeng hindi ka namin hanapin.
You're our princess, remember? Tumango ako at napangiting lumuluha. Napatingin ako sa mga taong nasa likod namin. Nakita ko doon si Kuya Zian, at iba ako pang pinsan. Isa-isa ko silang tiningnan at isang ngiti ang tinutugon nilang lahat sa akin. Pero wala sa mga mukhang nandoon ang gusto kong makita. Wala doon ang taong gusto kong bumungad sa akin pagkalabas ko. Wala doon ang taong inaasahan ko. Hey princess, what's with the face? Hindi ka masayang makita kami? Umiling ako bilang tugon sa tanong niya. Kahit masakit pa ang mga kamay at paa ko, pinilit ko pa ring maglakad. Nakalabas na kami ng bahay. Isa pala sa mga rest house namin ang pinagdalhan sa akin ni attorney. Kaya talagang hindi nakakahinala na doon niya ako dadalhin. Sabi nila kuya ilang araw siyang minanmanan. Bihira lang daw kasi pumunta dito. Madalas may kinakatagpo lang ito. At iyon ang inalam nila. Zian, she's happy to see us. Hindi lang tayo ang inaasahan niyang magliligtas sa kanya, nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Kuya, hindi kaya. That man, huwag mo na siyang aasahan, kasi hindi na kayo magkikita. Sisiguraduhin kong mata niya lang ang walang latay sa oras na. Magtapo ulit kami, gigil na sabi nito. Kunot-nuo akong napabaling kay Kuya Matt, pero umiwas lang siya ng tingin. Let them handle their problem. Besides, malaki na ang pinsan natin. She can handle heartbreaks. Kung pag-usapan nila ako ay parang wala ako doon. Parang hindi ako ang may problema. Hello, I'm here. Baka wala akong alam sa pinag-uusapan nyo, inis kong baling sa kanila. Lula na kami ng sasakyan, nasa harap silang pareho, habang nasa likod ako. Yung mga kasama pala nila kanina ay tauhan daw ni Art. At ang iba naman ay NBI. Hindi na ako nagtanong tungkol kay Art. Pero based kung paano nila pag-usapan ito, ay mukhang hindi maganda ang nangyayari habang wala ako. Wala man kaming malinaw na relasyon o usapan. Alam ko sa sarili kong gusto ko na siya. No, mahal ko na pala siya, at masakit isiping hindi niya man lang ako hinanap habang wala ako. Kung hindi ako nakidnap, kasal na siguro kami ngayon. Pero siguro talagang sinadya ng Diyos na hindi kami ikasal, dahil magkakasakitan lang din kami. Masakit isiping hindi pa nauumpisahan tinatapos na agad ng tadhana. Huwag mong isipin yung sinabi ni Zian. Talk to him, napabuntong hininga ako sa sinabi nito. Gustuhin ko mang matuwa, pero hindi ko magawa. Pagpasok ko sa bahay, isa-isa akong sinalubong ng mga tito at tita ko, at ng ibang pinsan ko. Halos namaga ang mata ko sa kakaiyak, habang nakayakap sa kanila. Iha, I'm glad you safe now, bungad ni Tito Will nang yakapin ako. Tinapik ko lang ang likod niya nang marinig ko itong humihikbi, habang yakap ako. Salamat Tito, natutuwa akong makitang muli kayong lahat, ngiti ko sa kanila. Pero halos matamba ako nang sabay-sabay silang tumakbo, para yakapin ako. Ang pagkawala ko ang nagpakita sa akin, kung gaano ako kaswerte sa pamilya ko. At paglaya ko naman ay isang walang pagsidlang kasiyahan ang makita silang masaya din. Halos hindi na magkarinigan ang mga taong nasa loob ng mansyon. Daig pa namin ang may fiesta sa sobrang gulo at ingay nila. Hindi ako magkandamayaw sa pag-iistmo nila. Daig ko pa ang isang bisitang ngayon lang nila nakita. I miss this. I miss being with them. Natutuwa akong nakikita kang masaya, tabi sakin ni Tita Esperanza. Nandito kami sa may gilid ng hardin. Habang ang mga kasama namin ay abala sa mga palaro, at pagkain sa kabilang gilid. Thank you Tita, thank you for being my family, kasabay noon ay ang pagbagsak ng mga luha ko. Luhang hindi maubos-ubos at kusang dumadaloy palabas. Huwag kang umiyak. We don't want you crying. We love you as our own. Mahal na mahal ka naming lahat, at hindi mo kailangan magpasalamat para doon. Hindi man kami biniyayaan ng babae ng Tito Will mo, pero nung ipanganak ka tinuring ka na naming amin. Kaya gusto ko masaya ang anak ko Ayokong nagpapasalamat ka kasi mahal ka namin, at walang dapat ipagpasalamat doon. Dahil kusang ibinibigay ng magulang yun sa anak, halos lundagan ko ang pagyakap sa kanya. Tumatawa lang ito habang pinapatahan ako. Dahil para daw akong bata, kung umaatungal habang nakayakap sa kanya. Namiss ko sila. Namiss ko lang talaga ang pamilya ko, ang bago kong pamilya. Mas masaya sana kung nandito ka. Pero ganun talaga ata hindi lahat kayang mag-antay.
At hindi lahat kayang manatili kung saan mo sila iniwan.